Teka, parang bango. Huwag mo sa tingin. Ba yung basura kasi? Ay, sura. Alam nyo ba, matagal na yung issue dito. What? Kaya, niliteral ang the trash you can't be moved. The trash you can be moved. Lah, over. Pero tama ka, Hana. Kahit marami ng basurahan dito, tas daily pa yung pagkolekta, marami pa rin hindi sumusunod. Sabi guys, stop fighting. Pero kidding aside guys, yung hindi pagtapon ng tama, ang nagiging dahilan kung bakit nangangamoy dito. Oo nga, like is this Tagalog? Lalo na ngayon July ng tag-ulan na, marami na magkakaroon ng langaw, lamok at daga. Kasi dahilan to ng puro basura. Hoy, wag naman masyado negative to. Marami din naman ginagawa ang barangay natin para malitasan ang problema sa basura. Katulad na nga lang ng Ako po si Cap Florenda Bersamira de Jesus, pero tawagin niyo na lang akong Ate Cap. Nung umupo ako, since inception, nag-start ako, talagang napakaraming basura. Kaya ang naisip ko, ang centerpiece project ng Barangay Libis ay solid waste management and disaster preparedness. From there, nag-gear kasi yung mga project namin sa circular economy para maging sustainable yung mga programa. Pagdating sa basura, ang naging focus natin diyan ay yung waste diversion. Pag sinabing diversion, divert, 'di ba? Dina-divert natin like yung sa mga used clothes, 'di ba? Gumagawa tayo ng mga basahan. Yan, kinakat then wini-weave. And then yung mga iba, meron din kaming tarp pot, yung nilalagay na yung mga tarpaulin, ginagawa namin siyang sako ng nilalagay ng lupa para doon tinataniman. At the same time, meron din tayo yung mga awareness programs. So yung mga kabataan, yung iba't ibang organisasyon, kinakausap natin sila at ini-inform natin sila kung ano ba yung mga dapat gawin sa basura. Meron na kaming 7 na waste diversion program na nagawa. Okay. Number 1, yung kitchen waste. Pag sinabing kitchen waste, ito yung mga kanin baboy. So, nilalagay natin siya sa biodigester. Para soon, meron tayong magagamit na gas. And then, yung mga used oil, lalo na yung mga galing dito sa mga pagawaan ng mga motor, kinokolekta din natin siya. Ngayon, maganda siya kasi mahal ngayon ang LPG. So, yun yung ginagamit namin na panluto para sa mga feeding program. And then, pangalawa, meron tayo yung bring your own bottle. From there, hindi ka na magdadala ng mga bote. So, nare-recycle na yung mga bottles. Pag kailangan mo ng sabon, panlaba, panghugas, or tatlo yun dishwashing, magdala ka lang ng bote para kung bibili ka ng mga dishwashing liquid. Then, yung pang-apat, yung mga gulay, ginagawa natin siyang fertilizer. From fertilizer, nakapagbuo po tayo ng ng farm. And then, from farm, meron na tayo ngayon mga malunggay, bayabas, guyabano. Yan po, pinamimigay namin doon sa mga may sakit. Sa mga nanay na buntis pa lang, binibigyan na natin sila ng malunggay para pwede na silang magpasuso pagkapanganak. And then, dire-diretso yun hanggang sa feeding program. Siniserve natin yung mga gulay na nagawa natin. And then, meron tayong hito. Yung hito, ang pagkain ng hito, mga fish waste, galing sa talipapa rin. So, kinukolekta yan ng mga tanod tuwing umaga, pinakakain sa mga hito. Yun yung mga ibinibenta natin. Ngayon, nare-recycle po natin, binibenta po natin yung mga recyclables, and then, yung mga nagbibigay ng mga bottles, yung mga bote, dyaryo, garapa, yung mga karton, pinapalitan din natin siya ng points through Hope Store. So, yun po. Kaya halos kukonti na lang yung mga basura na nakukuha sa atin
dahil na i-divert po natin siya into product like this. Is ba, kahit naman tayo pwedeng tumulong. Like this. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan. At syempre ganito rin. Makiisa sa mga cleanup drive upang hikayatin ng lahat na sumali sa pagbabago. Alam nyo ba na marami tayong pwedeng magawa bilang sa kabataan? Kaya pwede natin ito ibahagi. Alam nyo ba yon? Ano pang hinihintay nyo? Halina't maging dahilan ng pagbabago. Kasama ang Saranggola, kami ang maggagabay sa inyo. See you sa Angola!